Hi, my name is Ivana, 19 years old. Isang college student na kumukuha ng kursong accounting. Oo, puro numbers ang mundo ko. Pero kahit gaano ka-busy ang utak ko sa calculator at mga ledger, hindi nawawala ang mga mata ng mga lalaki sa akin. 5 feet lang ako, pero madalas nilang sabihin, hindi daw halata. Siguro, kasi kahit maliit ako, marunong naman akong magdala ng sarili, lalo na kapag naka-fitted akong damit. Hindi ko naman sinasadya. Pero aminado ako, may parte sa akin na natutuwa kapag napapansin ako. Sanay na ako sa mga titig nila, sa kanto, sa paaralan, pati sa boarding house namin. Laging may sandaling humihinto ang mga lalaki para silipin ako mula ulo hanggang paa. Anong magagawa ko kung pansinin ako? Ang mahalaga, hindi ako nagpapadala. Hanggang sa dumating si Mang Ruben. Isa siyang janitor. Tahimik, laging abala sa trabaho. Yung tipong hindi alam kung suplado o sadyang gusto lang ng katahimikan. Pero may kakaibang hatak. Moreno, mga nasa 50 siguro. Pero hindi mo siya matatawag na matanda. Ang katawan niya, parang binuo ng trabaho at araw. Yung mga braso niyang halatang sanay sa bigat at yung mga kamay, magaspang, pero may kakaibang init kapag nakita mong gumagalaw. Hindi rin siyang umingiti, pero may kung anong lalim sa mga mata niya. Lalim na parang may pinagdadaanan at doon ako na-curious. Ayon sa mga tsismosa sa boarding house, iniwan daw siya ng asawa. Wala silang anak. Nagsawa raw yung babae at nakahanap ng iba. Simula noon, si Mang Ruben na lang mag-isa. At ewan ko ba, pero yung lungkot na yun sa mga mata niya, para akong hinahatak. Yung tipong gusto mong yakapin, alagaan, o kung honest ako, gustong pasayahin sa kahit anong paraan. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sa tuwing nakakasalubong ko siya sa hallway, sa bawat tingin niyang hindi nagtatagal, parang may kuryenteng dumadaan sa katawan ko. Tahimik lang kami pareho, pero parang alam naming may nararamdaman kaming hindi dapat. Noong una, pasimple lang talaga ako. Sulyap kapag dumadaan siya. Kunwari inaayos ang buhok habang nagwawali siya sa may hallway. Minsan naman, nag-aaktong busy sa phone kahit sa totoo lang, sinusundan ko lang siya ng tingin gamit ang gilid ng mga mata ko. Hindi ko alam kung nahahalata niya. Pero may kakaibang kilig sa tuwing nagtatama ang mga mata namin. Sandali lang, pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Pero isang araw, hindi si Mang Ruben ang bumungad sa akin, si Sir Larry. Yung prof naming laging may kakaibang tingin sa akin. Yung mga salita niya, laging may halong biro na hindi nakakatuwa. Nasa hallway ako nun, pauwi na. Ako lang mag-isa, tapos bigla siyang lumitaw sa harapan ko. Akala ko dadaan lang siya. Pero bigla niya akong hinarang. "Uy, Ivana, wala kang klase next subject, di ba?" Wika niya, sabay tingin sa dibdib ko. Bigla akong nainis. "May klase po, sir. Late lang ako." Sagot ko naman, sabay isang hakbang palayo. Pero bago pa ako makalayo, hinawakan niya yung braso ko. Hindi naman mahigpit. Pero ramdam kong hindi na yun basta hawak lang. "Ang ganda mo ngayon, Ivana. Bagay na bagay sa'yo yung uniform," sabi niya habang nakangisi. Sa totoo lang, bigla akong nandiri. Gusto ko siyang tadyakan sa muka. Sinubukan kong ipagpag yung braso ko, pero malakas siya kaya hindi ko magawang kumawala sa kanya. "Sir, bitawan niyo po ako." Mahina akong sabi, pero hindi niya ginawa. At sakto, parang eksena sa pelikula. Biglang dumaan si Mang Ruben. Bitbit niya ang map at balde, pawisan pero kita mo agad sa mukha niya yung gulat at galit nang makita kami. "O Ruben, aayusin mo ba yung janitor's closet? Meron daw tumutulo." Palusot ni Sir Larry. Hindi sumagot si Mang Ruben, pero yung tingin niya, parang matalim na kutsilyo. Ako naman, sinamantala ang pagkakataon na may ibang tao.
Mang Ruben, kanina pa kita hinahanap. May kailangan lang ako. Tumangulang si Mang Ruben. Hindi na siya nagtanong. Tumangulang siya at sabay kaming naglakad palayo. Sa loob-loob ko, gusto kong hawakan ang kamay niya. Gusto kong sabihin, salamat sa pagligtas sa akin. Pero wala pa sa timing, kaya hanggang sulyap lang muna ako. Pagdating namin sa likod ng building, tumigil siya. Nakita ko yung ginawa ng teacher. Okay ka lang ba? Tanong ni Mang Ruben sa akin. Okay lang po, sanay na ako sa ganun. Pero nakakainis pa rin. Sagot ko sabay ngiti. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi bastos, pero may lalim. Maganda ka, Ivana. Nagulat ako sa sinabi ni Mang Ruben. Kaya dapat magdoble ingat ka. Ngumiti lang ako, pero may kung anong kilig na gumapang sa dibdib ko. Ikaw po, Mang Ruben. Hindi ka ba natatakot sa akin? Pabiro kong tanong. Nagkatinginan kami saglit. Tapos bigla siyang umiwas ng tingin. At saka umalis. Wala na siyang sinabi. Pero bago siya tuluyang makalayo, nakita kong ngumiti siya ng konti. Yung tipong ngiting pilit niyang itinatago pero lumabas pa rin. At doon ko na-realize, baka hindi lang ako ang may nararamdaman. Baka may epekto rin ako sa kanya. Doon na nagsimula ang lahat. Mas naging malapit kami ni Mang Ruben. Hindi yung tipong halata, pero ramdam. Sa tuwing magkasalubong kami sa hallway, kahit walang salitang lumalabas sa bibig namin, may kakaiba akong nararamdaman. Parang isang tingin lang, ang dami nang nasasabi. Alam kong pareho kaming nagpipigil, lalo na siya. Kitang-kita ko kung paanong pinipigilan niya ang sarili niya. Ako naman, ewan ko ba, lalo lang akong na-attract sa kanya. Lalo akong nahuhulog sa lalaking pilit na lumalayo. At habang sinusubukan niyang umiwas, lalo kong nararamdaman yung kuryente. Tuwing magtatama ang mga mata namin, para bang yung mga titig niya nag-iiwan ng bakas kahit sandali lang. Hanggang dumating yung gabing parang sinadya talaga ng tadhana. Umuulan ng malakas. Galing ako sa recitation class noon, pauwi na sa boarding house. Wala akong payong, kaya pumunta ako sa maintenance room para makisilong. Pagbukas ko ng pinto, ayun si Mang Ruben. Basang-basa rin at may dalang map at balde. Nagkatinginan kami sandali. Tuloy ka, Ivana, baka magkasakit ka pa dyan. Sabi niya sa akin, kaya pumasok ako. Medyo masikip yung kwarto. May mga map, kahon, timba at kung ano-ano pa. Basa pa kaming pareho, kaya halos magdikit na yung mga balikat namin. Hay, grabe yung ulan, sabi ko sabay ngiti. Tumangulang si Mang Ruben at hindi na nagsalita pa, kaya pareho kaming wala nang nasabi. Mahaba ang naging katahimikan, hanggang sa inayos ko yung bag ko at bahagya akong umatras. At doon ko naramdaman yung dampi. Parang biglang tumigil ang oras. Hindi siya gumalaw. Ako rin. Pero pareho naming naramdaman yun. Yung init, yung kaba, yung malakas na tibok ng dibdib. Sorry, mahinang sabi ni Mang Ruben, pero hindi siya agad lumayo. Parang gusto niyang umalis. Pero may parte rin na ayaw. Ako naman, napakapit na lang sa lamesang kahoy sa tabi namin. Kunwari walang nangyari. Kahit sa loob-loob ko, gusto ko nang humarap sa kanya at sabihin, manhid ka ba? Pero si Mang Ruben, ibang klase talaga. Hindi natinag, hindi lumampas at hindi nagpadala. Hanggang sa humina na yung ulan. Saka lang siya bumuntong hininga at lumayo ng kaunti. Tara na, baka hinahanap ka na sa boarding house. Sabi niya, medyo paus ang boses. Tumangulang ako, pero habang naglalakad kami palabas, ang lakas ng tibok ng puso ko. Kung ibang lalaki siguro yon, malamang hindi na pinalagpas ang pagkakataon. Pero siya, nanatiling matatag. Matigas, oo. Matigas ang paninindigan. At doon, lalo ko siyang hinangaan.
Mas lalo akong na-curious sa kanya. Pero pagkatapos nun, biglang nagbago ang lahat. Parang isang iglap, lumamig si Mang Ruben. Kapag dumadaan ako sa hallway, hindi na siya tumitingin. Kapag bumabati ako, isang tipid na tangulang, tapos aalis na agad. Ang sakit pala. Parang ako pa yung may kasalanan. Siya naman yung unang dumampi sa likod ko. Tapos, biglang 2 araw siyang nawala. Sabi ng isa sa mga maintenance, may sinamahan daw si Mang Ruben sa probinsya. Hindi ko alam kung totoo yun o umiiwas lang talaga siya. Pero ako, grabe, hindi ko alam kung bakit ako apektado. Hindi naman kami. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib? Gabi na nang bumalik si Mang Ruben. Tahimik sa buong boarding house nun. Nagkataon naman, kagagaling ko lang sa banyo. Nakaligo, nakatapis at basa pa ang buhok. Paglabas ko sa shared hallway, sakto namang lumabas din si Mang Ruben sa may storage area. Naka-undershirt lang. Grabe, ang tigas ng braso. Kita yung mga ugat-ugat sa kamay. Saglit na nagtama ang mga mata namin. Pero sapat na yun para magkaroon ng tensyon. Oh, nakabalik ka na pala Mang Ruben. Kaswal kong bate. Kunwari chill lang. Pero ang totoo, meron akong plano. Mabagal akong naglakad. At sakto naman nang malapit na ako sa kanya. Medyo niluwagan ko yung tapis ng tuwalya. Sapat para meron siyang masilip. Alam kong napatingin siya sa akin. Huling-huli ko yun. Ang bilis nga ng sulyap niya papunta sa kisame. Halatang nagpipigil. Huminto ako sa tabi ni Mang Ruben. Namiss mo ko? Biro ko, pero may halong lambing. Hindi siya sumagot, pero ramdam ko ang kaba niya. Bakit parang iniiwasan mo ko, Mang Ruben? Dagdag ko pa, kunwaring nagtatampo. Hindi naman. Mahina niyang sagot at parang napalunok pa nga. Maya-maya ay gumalaw pa ako ng konti. Magkadikit na halos ang katawan namin. Yung basang buhok ko, medyo dumampi sa balikat ni Mang Ruben. Yung braso niya, nakita kong medyo nanginginig. Kasi ako Mang Ruben, namiss talaga kita. Bulong ko sa kanya. Tahimik pa rin siya, hindi gumalaw. Pero nakatitig na sa akin at hindi na rin umiwas. Pasimple ko namang tinanggal yung towel ko sa ulo. Pero sa totoo lang, gumalaw na rin ang tapis ko. Yun naman talaga ang gusto ko. At hinayaan ko lang na mapansin yun ni Mang Ruben. At effective, yung reaksyon niya, para nang nasasakal sa sarili niyang paghinga. Kaya naman napangiti ako. Ivana, bulong ni Mang Ruben sa pangalan ko. Ano yun Mang Ruben? Mapungay ang mga matang tumingin ako sa kanya. Pumasok ka na at baka may makakita pa sayo. Nahihirapan niyang wika, pero wala akong balak pumasok. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng makakita? Nakangisi kong sagot. Hindi naman siya nakaimik. Pero kita ko sa kanya, hirap na siyang magpigil. At doon ako mas lalong humanga sa kanya. Kasi kahit andun na lahat ng tukso, nagawa pa rin niyang magtimpi. Okay, good night po Mang Ruben. Paalam ko sabay ngiti. Dahan-dahan akong lumakad palayo. Alam kong hindi siya nakahinga hanggang hindi ako nawawala sa paningin niya. Pagkatapos nung gabing yun, mas lalong naging weird si Mang Ruben. Mas tahimik, mas mailap, pero mas matagal tumitig. Sa bawat sulyap niya, parang may bakas ng guilt, kasabay ng paghanga. Alam kong gulong-gulo na siya, pero ako, mas lalo akong na-excite. Isang gabi, tahimik na ang buong boarding house, pero ako, gising na gising pa rin, hindi ako makatulog. Paano ba ang gagawin ko? Iniisip ko na naman si Mang Ruben. Kaya naman wala sa sarili akong bumangon. Nakasando lang ako ng manipis at hapit na maikling shorts. Paglabas ko ng kwarto, andun si Mang Ruben sa may likod, nag-aayos ng sira sa tubo.
Naka-boxers lang at lumang puting sando. Basa ng pawis yung damit niya. Hawak ang flashlight habang nakaluhod sa sahig. Grabe, nakakabaliw yung itsura niya. Oh, bakit gising ka pa Mang Ruben? Pasimple kong tanong. May sira sa linya kaya ayusin ko muna. Sagot niya at hindi pa rin tumitingin sa akin. Alam kong ramdam niya na nandun lang ako sa likod niya. Gusto mo ng tubig? Tanong ko sa kanya. Pero umiling si Mang Ruben. Hindi na ako kumibo pa at tinitigan ko na lang siya habang nagtatrabaho. Ang init no? Maya-maya ay wika ko na naman. Medyo, sagot niya. Pero this time, tumingin siya sa akin. At doon, nakita ko ang paglunok niya ng ilang beses. Hindi siya nagsalita. Pero yung titig niya sa akin, parang tumatagos sa kaluluwa ko. Maingat kong nilapitan si Mang Ruben. Ivana, mahina niyang sabi. Okay ka lang ba Mang Ruben? Mapungay ang matang tanong ko at nilapit ko ang mukha ko sa kanya. Umalis ka na, baka pagsisihan mo to. Bulong niya pero hindi pa rin siya gumagalaw. Bakit ko naman pagsisisihan? Kung gusto ko naman. Nakangisi kong wika. Huwag mo nang itago Mang Ruben. Sa'yo lang ako. Dagdag ko pa at doon siya bumitaw. Bigla niya akong hinila. Isinandal sa pader. Yung tagal ng pagpipigil, parang bigla na lang sumabog. Ang kulit mo. Bulong niya, parang galit pero puno ng pagkasabik. Ikaw kasi, ang bagal mo masyado. Nakangiti kong sagot. Dahil alam kong panalo na ako, makukuha ko na ang gusto ko. At bago pa ulit ako makapagsalita, tinakpan niya na ang labi ko. Grabe, sobrang intense ng eksena. Ramdam ko ang sobrang gigil. Ang tagal kong nilabanan to, bulong ni Mang Ruben. Kasalanan mo, ang tagal ko nang naghihintay sa'yo. Pabulong kong sagot at doon na siya tuluyang bumigay. Humantong kami sa storage room sa likod. Kumislap ang mga mata ko nang ibaba niya ako sa lumang foam sa loob. Grabe, kahit may edad na siya, walang sinabi yung mga batang tambay sa kanto. Sigurado ka ba? Tanong niya ulit, kahit obvious namang wala akong balak umatras. Kaya naman imbis na sumagot, ay hinila ko na lang siya. Hindi na ako inosente sa ganito. Pero alam ko, iba si Mang Ruben. Iba yung pakiramdam. Sobrang nakakakiliti ng kaluluwa. Nakasalampak lang kami sa luma't makitid na foam habang pinipilit maging tahimik kahit ang hirap. May pinto sa labas na walang lock pero wala na kaming pakialam. Pasensya ka na. Maya-maya ay bulong ni Mang Ruben. Pasensya saan? Sagot ko naman habang nakangiti. Siyempre nasolve ako ng husto. Alam mong bawal to, di ba? Tumango ako. Oo naman, pero wag na nating isipin yun. Walang bawal kung walang makakaalam. Nakangiti kong sagot. Pagkatapos ng gabing yon, mas naging mainit pa ang mga sumunod. Mas matindi, mas wild. Oo, palihim pa rin. Yung tipong may mga gabi na nagkukunwari lang akong lumabas para may gawin. Pero ang totoo, didiretso na ako sa likod, sa storage room. Doon kami nagkikita ni Mang Ruben. Minsan mabilis lang, minsan naman buong gabi. Depende sa oras, sa lakas ng loob, at kung gaano kami kasabik sa isa't isa. May thrill sa ginagawa namin, yung takot na baka may makakita. Yung kaba na baka may makarinig. Pero dun din yata galing yung sarap. Wala pa kaming usapan kung ano ang meron kami. Wala pang malinaw na direksyon. FUBU, yun ang pinakamagandang tawag sa amin. Isang gabi, as usual, may usapan na naman kami ni Mang Ruben. Pagpasok ko sa storage room, andun na siya. Pawisan, nakasando, may hawak na extra towel. Wala nang cheche bureche, agad niya akong sinalubong ng yakap. Namiss kita, bulong ni Mang Ruben
Kaya napangiti ako ng malandi. At habang may sarili na kaming mundo, wala kaming kamalay-malay. Bigla na lang bumukas ng bahagya yung pinto. At sa isang iglap, may malamig na boses kaming narinig. Ayun, kaya pala. Pareho kaming natigilan. Si Mang Ruben biglang napaatras at ako naman agad na napaikot. Kaya kitang-kita niya ang napakagulo kong itsura. At doon namin nakita si Sir Larry, nakatayo sa pinto, nakapamewang. May hawak pang phone. Hindi ko alam kung may video ba siya o wala. Pero yung ngisi niya, parang may masamang balak. Kaya naman pala todo tanggi ka sa akin, Ivana. Kasi janitor pala ang type mo. Napakagatlabi ako at nanginginig na ang kamay ko sa kaba. Si Mang Ruben naman, parang gusto nang suntukin si Sir Larry. Walang kinalaman si Mang Ruben dito, Sir Larry. Ako yung lumapit. Ako yung may gusto. Paliwanag ko sa kanya. Ngumisi si Sir Larry. Alam ko naman. Kitang-kita ko sa video. Ang galing mo nga eh. Wika ni Sir Larry sabay tawa. Putya, so meron nga talagang video. Ano bang gusto mo? Tanong ko kay Sir Larry ng diretsahan. Simple lang naman ang gusto ko, Ivana. Sabi niya habang lumalapit. Kung ayaw mong kumalat to, pagbigyan mo na ako. Alam mo naman yung matagal ko nang gusto, di ba? Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi ni Sir Larry. Hayop talaga tong lalaking to. Walang ya. Huwag mong idamay si Ivana. Burahin mo yan ngayon din. Mariing sabi ni Mang Ruben. Ngumiti lang si Sir Larry. O siya, bibigyan kita ng chance, Mang Ruben. Hindi ako maglalabas ng video. For now. Basta ba, itigil nyo na yung ginagawa nyo. Tapos na ang kalandian nyo, gets? Wika niya kay Mang Ruben. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Pero ikaw, Ivana, you owe me soon. Wika ni Sir Larry at nakangising umalis. Naiwan kami ni Mang Ruben na parehong tahimik. Pagkatapos nun, hindi ko na nakita si Mang Ruben. Wala na rin kaming komunikasyon. At sa araw-araw, ramdam ko yung pangingiliti ng takot sa batok ko. Tipong kahit tahimik ang paligid, parang may paparating na masama. At alam kong hindi magtatagal, meron nang maniningil. Isang hapon, dumating ang kinatatakutan ko. Pinatawag ako ni Sir Larry sa faculty room. Eto na, sabi ko sa sarili ko. Wala naman akong choice, kaya wala akong nagawa kundi pumunta na lang. Pagdating ko, kaming dalawa lang ang tao dun. Prente siyang nakaupo sa dulo ng mesa. Pailing-iling pa habang nakangisi. Late ka, Ivana. Akala ko hindi ka napupunta. Nakangising wika ni Sir Larry. Mukha siyang demonyo sa paningin ko. Pasensya na po. Kinakabahan ko namang sagot. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit sa akin. Walang problema, Ivana. Ang mahalaga, dumating ka. So, ready ka na ba? Napakagatlabi ako. Ha? Para saan po? Kunwari ay inosente kong tanong. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ka na makakalusot, Ivana. Wala na si Ruben, di ba? Hindi na siya nagparamdam. At ngayon, panahon na para ikaw naman ang magbayad. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang sapakin. Pero wala akong lakas. May pagpipilian pa ba ako? Mahina akong tanong. Meron naman. Pero yung isa, masisira ang future mo. Sayang ang ganda mo, di ba? Napapikit na lang ako habang humihinga ng malalim. Fine. Saan at kailan? Matapang kong tanong. Sabado ng hapon, pinapunta ako ni Sir Larry sa lumang faculty stock room. Pamilyar ang pakiramdam. Parang tagpuan lang namin ni Mang Ruben. Pero wala na yung kilig at excitement. Ngayon pa lang, nandidiri na ako. Pagpasok ko, nandun na si Sir Larry. Nakaupo at hawak pa rin yung phone.
kung saan nandoon ang ebidensya. Pinakita niya sa akin yung screen. Isang clip nakita ang muka ko habang nakayakap kay Mang Ruben. Pagkatapos nito, buburahin ko na lahat. Sabi niya sa akin, hindi na ako sumagot. Tumalikod lang ako saglit, pinikit ang mga mata at tinanggal ang suot kong cardigan. Pwede bang pakibilisan na lang? Mahina akong sabi. Maya-maya ay nag-umpisa siyang lumapit sa akin. Halata ang pagkasabik sa mukha niya. Napasinghap ako nang dumikit siya sa likod ko at humawak sa balikat. Ramdam kong halos nanginginig na siya sa excitement. Pero bago pa siya makapagsimula, marahas na bumukas ang pinto. Hayop ka, Larry. Sigaw ni Mang Ruben. Hindi ko alam kung anong mas matindi. Yung pagkabigla ko na nandun siya o yung suntok na dumapo sa mukha ni Sir Larry. Agad siyang nabuwal at natapon ng hawak na phone. Pagkatapos, sinunggaban ni Mang Ruben si Sir Larry. Hayop ka, ang tanda-tanda mo na, gago ka pa rin. Galit na wika ni Mang Ruben. Nagpupumiglas si Sir Larry pero wala. Mas malakas si Mang Ruben sa kanya. Ako naman, kinuha ko agad yung phone at agad na binuksan. Siyempre, binura ko lahat ng nandun. Lahat kasama yung ibang files. Nang mahimasmasan si Sir Larry, duguan ng ilong at may pasa sa muka. Galit siyang sumigaw. Humanda kayo, wawasakin ko kayong dalawa. Banta ni Sir Larry sa amin. Pero alam kong wala na siyang laban. Napahiya na siya, nahuli sa akto. At si Mang Ruben, nakatingin lang sa akin, hawak pa yung kamao niya. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako, tapos niyakap ko siya ng mahigpit. Kinabukasan, may meeting daw ang buong faculty. Biglaan. Akala namin normal lang. Pero pagdating ko sa school, parang may kakaiba. Nagulat ako nang tawagin ako sa guidance office. Baka may nakakita. Baka may nagsumbong. Baka mamaya kumalat na pala yung video bago na-delete. Pero pag upo ko sa harap ni Ma'am Rachel, guidance counselor, hindi ko ine-expect ang sasabihin niya. Ivana, may nag-report tungkol kay Sir Larry. May mga reklamo sa kanya na hindi lang iisa. Napatingin ako kay Ma'am Rachel. Ha? Anong klaseng reklamo? Sexual harassment. May 3 estudyante na nagsasabing in-approach sila ni Sir. May mga text messages, inappropriate na pananalita, and apparently, hindi lang ikaw ang sinubukan niyang i-blackmail. Biglang nanginig yung kamay ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o iiyak. Kasi para bang biglang gumaan yung dibdib ko. Hindi lang pala ako ang ginagago niya. Wala pa kaming konkret na ebidensya. Pero kung gusto mong magsalita, kahit confidential lang makakatulong yan. Dagdag ni Ma'am Rachel. Nag-isip ako saglit kung tama bang magsalita pa. Pero naalala ko yung itsura niya nung gabi. Yung ngisi niyang akala mo hawak niya yung buhay ko. Dahil doon ay nakapagpasya ko. Sige po ma'am, magsasalita na ako. Desidido kong sagot. Pagkatapos nun, nagsunod-sunod ang kamalasan ni Sir Larry. Sunod-sunod lumabas ang mga estudyante sa ibang department na pareho rin ng kwento ko. At si Sir Larry, ayun, suspendido, tanggal sa pwesto, at under investigation pa nga, pinaalis na sa school. May chismis din na iniwan na rin siya ng kanyang asawa. Kinuha na raw ng misis ang mga anak at pinauwi sa probinsya. Karma is real, di ba? Si Mang Ruben naman, lumayo sandali. Siguro para umiwas sa gulo habang mainit pa. Pero consistent siyang nagchat-chat sa akin. Lagi akong kinukumusta. Minsan pa nga nagvi-video call kami. Aaminin ko na namimiss ko siya. At nang bumalik siya, hindi na siya tagalinis. Tinanggap siya ulit bilang utility staff. Pero ibang area na. Okay nga yun. Mas malayo, mas safe. Pero kahit saan siya mapunta,
Ako pa rin ang tinutumbok ng mga mata niya. At syempre, hindi na rin ako nagpipigil pa. Hindi na kami araw-araw nagkikita tulad ng dati. Pero nagkakasabay kami. Mapa stock room man, sa CR, sa silong ng building, kahit likod ng generator room. Palagi kaming nakakasalisi. Yung tipong kahit 10 minuto lang, okay na sa amin. Hindi ko na tinatanong kung saan kami papunta. Hindi ko na rin inaasam-asam na maging kami sa harap ng iba. Ang mahalaga, wala kaming inaagrabyado, wala kaming nasasaktan. At oo, patuloy ko lang i-enjoyin ng bawat haplos, bawat gabi, bawat bayo ni Mang Ruben.